Nagsisimula ang chapter sa pagsabi ni Logan, "Pauupuin ko sa trono ang ikatlong prinsipe, tumulong man ang aking master o hindi." Pagkarinig ng sinabi ni Logan, nabigla si Duque Felix Esperanza. Galit na tiningnan ng Duque si Logan at sinabing, "Kay lapastangan mo naman. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo?" Sagot ni Logan, "Dahil naiintindihan ko, kaya ko po ito sinasabi sa inyo, Master. Walang paksayon ang hahayaan ng McLean. Pero kung tutulungan niyo po ako, mas magiging madali at mas kaunting dugo ang mabubuhos." Nagbuntong hininga ang Duque sa mga salita ni Logan. Nagpatuloy si Logan, "Kapag nagtagumpay po ako, at dahil bata pa ang mga anak ng dalawang prinsipe. Ayon sa kautusan ng hari, ang ikatlong prinsipe ang siyang tatanghaling hari. Gayon din po, kapag dumating ang tamang panahon, mapipilitan din kayong labanan ang ibang mga paksayon para protektahan ang ikatlong prinsipe." Pagkarinig niyon, nagalit ang Duque at tinanong si Logan, "Tinatakot mo ba ang master mo?" Sumagot si Logan, "Sinasabi ko lang po ang katotohanan ng sitwasyon." Nanatiling tahimik ng ilang sandali si Felix at tinanong si Logan, "Para sa iyo, ano ang kahulugan ng karangalan?" Nagulat si Logan sa tanong. Sabi ng Duque, "Sa buong buhay ko, sinigurado kong mamuhay ng naaayon sa aking mga sinasabi. Gaano man kaliit ang isang salita, sisikapin kong huwag itong labagin. Kahit paitaya ko pa ang aking buhay. Nabuhay ako ng 70 taon sa ganitong paraan. At paglipas ng panahon, nagsimulang magtiwala ang lahat sa aking salita. Kahit magkaiba man ang aming landas, iginagalang nila ang aking mga salita. At iyan ang naging lakas ko, ang aking karangalan." Sinabi ng Duque kay Logan, "Iyan ang karangalan. Iyan ang buhay na aking pinamuhayan. Sa tingin mo ba, gusto ng master mo na panoorin lang ang bansang ito habang nagkakawatak-watek? Kung may iligtas ito sa pamamagitan ng pagtaya ng aking karangalan, kung gayon, wala akong dahilan upang mag-atubili." Sa galit, tinanong ng Duque si Logan, "Gayunpaman, sa tingin mo ba ay katanggap-tanggap ito?" Hindi makita ng Duque ang daan sa hinaharap. "Hindi ko alam kung ano ang nakikita mo para maging ganoon kakasigurado." Nakita ni Logan ang galit, pagkadismaya, at lungkot sa mga mata ng kanyang master. Sinabi ni Logan sa kanyang master, "Hindi po ito tungkol sa katiyakan, kundi tungkol sa isang bagay na kailangan lang pong gawin." Nabigla ang Duque pagkarinig nito at tinanong, "Bakit?" Sagot ni Logan, "Ang digmaang sibil ay simula pa lamang. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, lalamunan tayo ng imperyo." Nabigla ang Duque. Sa seryosong tono, tinanong ni Logan ang kanyang master, "Hindi po ba kayo nagtataka sa pagkamatay ng yumao nating kamahalan? Maraming kaina-hinalang punto tungkol sa pagkamatay ng kamahalan." Sabi ni Logan, "Naging sigurado po ako rito pagkatapos ng huli kong paglalakbay sa imperyo. Naghahanda ang imperyo para sa digmaan." Pagkarinig niyon, nagulat at nabigla ang Duque sa parehong pagkakataon. Naisip ni Logan na siyempre, ang mga sinasabi niya ay walang ebidensya, maging ngayon o mula sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay pinaghalong pagmamanipula niya at tunay na katotohanan ng sitwasyon. Kung ang karangalan ng kanyang master ay ang mamuhay ng walang kasinungalingan, kung gayon si Logan ay isang taong walang karangalan, na puro kasinungalingan lang ang alam. Gayunpaman, ang isang katotohanang alam niya ay kung mapipigilan niya ang mangyayari, itatapon niya ang lahat ng kanyang karangalan para rito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan ng master at ng alagad. Inamin ng Duque, "Mayroong maraming kaina-hinalang puntos. Gayunpaman, ang mga hinala mo ay masyadong kakaiba para paniwalaan na lang. Gayon din, kung mangyayari ang lahat ayon sa sinasabi mo, kung gayon, tulad ni na Jordan at Juan ngayon, balak mong kontrolin ang kamahalan, ang ikatlong prinsipe, hindi ba?" Nagulat at hindi makapagsalita si Logan pagkarinig sa sinabi ng kanyang master. Natigilan si Logan, at sinabing, "Hindi po iyon ang intensyon ko." Pinatigil siya ng kanyang master at sinabing, "Huwag kang umarte na parang hindi iyon ang nangyayari." Sabi ng Duque, "Nakita ko na ito dati. Tungkol kay Juan, naiintindihan ko. Iyon lang talaga ang klase ng tao siya. Pero si Jordan ay iba. Mas malapit siya sa kung ano ka ngayon, Logan." Nagulat si Logan. Nagpatuloy ang Duque, "Si Jordan ay isang napakatalinong binata, laging nagtatrabaho para makita ng bansa ang isang mas maliwanag na kinabukasan.
Sa pagkakaalam ko, walang tinatago si Jordan noon. Hindi makapaniwala si Logan na ganoon pala si Jordan Voltermine. Sabi ng Duke, gayunpaman, pagkatapos niyang maging Duke, at nang magka-prinsipe ang kanyang anak na babae, nagbago siya. Tinanong ng Duke si Logan, sa tingin mo ba, hindi ka naiiba? Nakita ni Logan ang nakakuyom na kamao ng kanyang master at naisip, gaano kabigat kaya ang nararamdaman ng aking master? Habang tinitingnan ng anino ng kanyang nakaraang buhay, sabi ni Logan, ako rin po ay nakakita ng maraming taong ganyan, at kinasusuklaman ko sila. Master, magtiwala po kayo sa akin. Sabi ng Duke kay Logan, patunayan mo sa akin. Sabi mo, gagawin mo ito, sa tulong ko man o hindi. Sa abot ng makakaya ko, hindi kita haharangan. Kaya patunayan mo sa akin. Ipakita mo sa akin kung sulit ba na baliktarin ang aking salita para dito. Nagulat si Logan pagkarinig sa sinabi ng kanyang master. Sinabi ng Duke kay Logan, bago siya umalis, makipagkita ka sa kamahalan, ang ikatlong prinsipe. Tinanong ni Logan, paano ko po makikita ang ikatlong prinsipe? Sabi ng Duke, ang kamahalan, ang ikatlong prinsipe, ay kasalukuyang nagtatago sa aking ari-arian. Tinanong ng Duke si Logan, hindi mo naman siguro balak gawing hari ang ikatlong prinsipe nang hindi man lang kinukuha ang kanyang saloobin tungkol sa bagay na ito, hindi ba? Natigilan si Logan at sinabing, hindi po, biglaan lang po. Pagkatapos ay buong pusong nagpasalamat si Logan sa kanyang master. Walang sinabi ang Duke, nagbuntong hininga lang siya. Lumipat ang eksena sa ikatlong prinsipe. Habang binubuksan niya ang kurtina ng bintana, lumapit si Logan sa kamahalan, ang ikatlong prinsipe, at sinabing, matagal-tagal na po simula ng huli nating pagkikita. Tinawag siyang Ginoong Logan ng ikatlong prinsipe at tumawa ng bahagya at sinabing, tama ka, Logan. Tinanong ni Logan ang kamahalan, ayos lang po ba kayo? Dumating po ako para tuparin ang pangako kong binitawan. Pagkarinig ng pangako, nagulat ang ikatlong prinsipe. Lumuhod si Logan at sinabing, tulad po ng sinabi ko sa kamahalan noon, inasikaso ko na si Roger Beffrose, at panahon na para umupo kayo sa trono. Nabigla ang ikatlong prinsipe sa mga salita ni Logan. Sabi ng ikatlong prinsipe, pero nasa ilalim ako ng proteksyon ng isang duke, at hindi ng palasyo ng hari. Kahit pa itinatago mo ang iyong marangal na lahi para lang makipagkita sa akin, sinasabi mo bang posible pa rin iyon ngayon? Magalang na sumagot si Logan, opo. Nabigla ang ikatlong prinsipe pagkarinig sa sinabi ni Logan. Sabi ni Logan, dahil sa digmaang sibil, humihina na ang puwersa ng una at ikalawang prinsipe. Gayun din, mayroon akong sapat na tauhan para tapusin ang kanilang natitirang puwersa sa isang atake. Sa nagulat na tono, tinanong ng ikatlong prinsipe, paano naman mangyayari iyon? Pagkatapos ay sinabi ng ikatlong prinsipe, siguro, posibleng nga kung ikaw, Logan. Narinig ko ang iyong mga nagawa sa labanan, nakipaglaban ka pa nga sa Tempest Blade. Natuwa si Logan pagkarinig sa sinabi ng ikatlong prinsipe at naisip, ibig sabihin, sinusubaybayan niya ang digmaan. Sabi ni Logan, bukod parito, mayroon kaming higit sa 2 beses ng parehong lakas ng puwersa na nakahanda sa aking lupain. Tinanong ng ikatlong prinsipe, totoo ba iyan? Sabi ni Logan, kung kikilos lang ang mga neutral na puwersa, madali lang tapusin ang humihinang puwersa ng parehong paksayon. Kinakabahang tinanong ng ikatlong prinsipe, susunod ba ang mga puwersa sa salita ko? Tinanong ni Logan ang ikatlong prinsipe, alam naman po ninyo kung ano ang mga maharlika, hindi po ba? Imposibleng hindi nila susunggaban ang pagkakataon para tumaas ang kanilang estado, kaya mo ba kahit di ka tulungan ng iyong master? Tanong ng ikatlong prinsipe kay Logan. Sapat na ang puwersa namin, kaming mga McLean, sagot ni Logan. Tsaka, habang tumatagal, mas lalo tayong nagkakaroon ng advantage. Pagkatapos, tumawa ang ikatlong prinsipe ng awkward at sinabing, sige, magtitiwala ako sa iyo, Logan. Sa isip ni Logan, madali lang palang kumbonsihin ang ikatlong prinsipe. Kailangan itong magawa, dahil kamatayan ang kaisa-isang opsyon. Ngayon, nagkasundo na ang ikatlong prinsipe at si Logan. Ang susunod nilang hakbang ay ang maghanap pa ng mga taong sasama sa kanilang layunin.